Ilan nating mga kababayan na desperado na o nasa bingit na ng kamatayan dahil sa malubhang sakit, kumakapit sa alternatibong pamamaraan ng panggagamot, katulad ng di umano'y clinic sa Tarlac. Pero pinagbawalan ito ng Food and Drug Administration. Nito lang nakaraang buwan, ipinasara ng FDA o ng Food and Drug Administration ang di umano'y pharmacy ni Dr. Farah Agustin Bunch sa Victoria, Tarlac. Pinagkukumpiska ang kanilang mga produkto. Ang mga produktong ito pinag-usapan dahil ang paniniwala ng ilan, di umano napagaling nito ang malulubha nilang karamdaman kahit pa raw cancer. Pero ayon sa FDA, illegal ang mga itong ibinibenta. Check namin, wala namang kaming ganyang produkto na registered with the FDA. Once na may nakitaan nila ng probable cause, mag-i-issue sila ng summons with preventive measure order, cease and desist, para wag na muna magbenta kasi wala siyang permit to sell. Makalipas ang isang linggo, kasama ang abogado ni Dr. Farah, eksklusibo itong nagpaunlak ng interview sa aming programa at ipinakita pa niya ang tinatawag niyang Natural Medical Center sa bayan ng Victoria sa Tarlac. Ang dati dinarayong clinic, wala na ngayong katao-tao. Ang closure order ng FDA nakapaskil. Parehong herbal scientist ang lolo at ama ni Dr. Farah. Nung una po, hindi po ako naniniwala. Vitamins, minerals, paano makakagamot yan? I wanted to protect my father. Kasi marami nagsasabi na ang tatay ko daw ay quack doctor. Kasi naniniwala siya sa herbal, albularyo daw ang tatay ko. So ang ginawa ko was I studied. Ipinagpatuloy at lalo pa raw pinagbuti ni Dr. Farah ang panggagamot at ang pagdevelop sa tinatawag na Boston Sea food supplement na di umano nagpapalakas sa immune system ng iinom nito. I do not claim that all of the patient that comes here are 100% getting better. But those that get cured, I think it's not me who did it. I think it was the Lord. This is not about Boston Sea. This is about a protocol. Ang sinasabing protocol ni Doktora, ang mahigpit na diet kung saan pilim-pili raw ang maaring kainin ng pasyente, gaya ng mga organic na gulay, itlog at isda. Ang pasyente, paiinumin din daw ng pinagsama-samang mga halamang gamot. Isa sa mga sumubok ng nasabing protocol o panggagamot ang 12 anyos na si Jean. Nung nakaraang taon daw kasi na-diagnose itong may brain cancer. 2 beses daw siyang inoperahan para matanggal ang tumor sa kanyang utak. Pagkatapos, inirekomenda siya ng kanyang doktor na magpa-chemotherapy. Kaya ko yan. February 2017, nakita raw ng ina ni Jean na si Benji ang mga post sa Facebook tungkol kay Dr. Farah. Kaya imbes na magpa-chemotherapy, kumonsulta sila sa kanya. Bilang nanay, naghahanap ako ng assurance kung babalik mo na fully yung anak ko sa akin. Dali na, your success mong kamay mo. Sa sumunod na MRI ni Jean, gumanda raw ang resulta. Kaso ang hindi alam ni Benji, tumigil na pala sa pag-inom si Jean. Doon na raw lumala ang lagay ng bata. Umabot daw sa puntong tila na comatose ito. Parang pakunti-kunting nawawala siya. Yung nag-start na po siyang hindi makakita, hindi makarinig, hindi na po siya nakakalakad. 17 araw na natili sa pasilidad ni Dr. Farah si Jean. Umiinom po siya ng Boston Sea and then yung other herbal meds through NGT po. Yung tube po na pinapasok po sa ilang papuntang stomach para hindi niya po maisuka. Itinuloy daw nila ang panggagamot kay Jean hanggang makauwi ito ng bahay at makalipas ang mahigit 1 buwan, gumising daw ito. Pero para sa isang oncologist o doktor na espesyalista sa cancer, posibleng iba ang nangyari. Katawan ng tao, merong kakayahan din na magpagaling sa kanyang sarili. Kasi nung mga unang panahon din naman na wala pa yung mga matataas na mga gamot na to, kinakaya ng katawan natin na gumaling by itself. So, maaaring ganun na nangyari. Sa ngayon, nangangamba ang mag-ina dahil meron na lang silang 2.5 bote ng Boston Sea. Naisip ko po, di na po gagaling pag nawala si Dr. Farah.
Yun po yung alam ko. Gusto kong gumaling siya. Gusto ko siyang gumaling. Kaya sana, sa totoo lang, sana bumalik na. Kasi wala na kaming gamot eh. Kunti na lang, paano na siya? Ayoko ulit siyang makita ang naghihirap. Ito yung bukol na ilalim sa ovary ko. Ang 45 anyos namang si Arlene na diagnose na may ovarian cancer. Ang hirap tanggapin na sabihan ka na may cancer ka. Inoperahan si Arlene para tanggalin ang tumor. After po ng operation, nag-decide po ako na pumunta kay Dr. Farah. In-advise na kami, sinabi na yung protocol na dapat gawin. In-advise kami na uminom ng Boston Sea and vitamin C. Meron kaming herbal plants na piniprepare every day. Before my operation po, nagpa-lab test po ako ng aking tumor marker. Ang initial count po nung CA125 ko is 1,687. Nagpa-laboratory po ako last August 7. Ang aking pong CA125 nag-lower down sa 6.25 na lang. Ang tumor markers kasi, ito ay kadalasan yung mga proteins na nire-release ng mga tumors sa ating dugo. Mataas ito kung hindi pa na-operahan yung tao dahil nandun pa yung tumor. Kapag tinanggal mo, inoperahan mo yung tumor, unti-unti ang pagbaba nito sa katawan. Hindi na lang ito biglang magiging zero o biglang babagsak. Kahit na sabihin mo, hindi mag-chemo yung pasyente o mag-chemo man yung pasyente, talagang bumababa yun. Ayon sa reklamo ng mga presidente ng 5 medical society sa bansa, manufacturing, prescription, and offering for sale of suspected unregistered health products with attached cases of death due to intake of subject products being prescribed by the respondent. They actually saying that the concoctions that I give them, my God, these are all ginger, garlic, serpentina. Sa investigasyon naman ng FDA, lumalabas daw na nag-ooperate si Dr. Farah ng pharmacy kahit wala itong permit. Pinakita ko sa kanya yung place. Sabi ko, wala pong pharmacy dito. The pharmacy, it was not padlocked because there were no drugs. May nakalagay na pharmacy. Meron kasing parang doktor na bibigay siya yung papel, doon ka bibili naman siya. May nakalagay naman pharmacy talaga. Pagka nagra-run ka ng pharmacy, mag-a-apply ka talaga ng LTO niyan. At kailangan merong registered na pharmacist talaga na magso-supervise. Pero wala namang ganun kami nakita. May license to operate daw sila bilang food manufacturer. Pero ang pagpaparehistro sa produktong Boston Sea, hindi pa raw aprobado ng FDA. December 2017, nakakuha kami ng license to operate as a food manufacturer. I have this FDA liaison. Nag-apply po siya noong February 2018 for a CPR. So meron po kaming CPR. Until May, meron po siyang email na pinadala sa akin na sabi po is pending approval. Aminado ang doktora na ibinenta nilang produkto kahit hindi pa ito rehistrado. It's in your moral obligation to save a life. Nakikita mo yung isang tao nalulunod and you know that you can help that person. Would you not do it? Preventive pa ang ginawa natin kasi we just remove the products from the public para ma-ensure lang na once na ma-comply na nila yun at makita ng FDA na naayon doon sa standard na safe para sa tao, pwede namang ibalik na yun sa publiko. Samantala, sa pagtatanong ng aming team sa mga tiga-Victoria sa Tarlac, na pag-alamang idineklara pala ritong persona non grata si Dr. Farah at ang kanyang mister. The action was predicated on 4 grounds. Number 1, merong mga action na nagawa yung spouses bunch that were offensive to the members of the Sangguniang Bayan of the municipality of Tarlac. Other than that, may mga violations sila dun sa pagtatayo nila ng mga structures in their facility without the necessary permits at saka clearances. Because of the sub judice rule, we cannot go into the merits of the case. Akala nila, I'm gonna run for mayor. But I don't wanna run for mayor. How can someone that is a persona non grata employs 200 Victorians? Hindi naman daw tutol ang FDA sa mga ganitong uri na mga produkto, pero mahalaga raw na masuri ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng mga consumer at mga pasyente. May mga requirements pa sila na hindi nila na comply.
So hindi pa sila compliant. Parang pagkakasabi ng mga technician is ayaw i-declare ko ano yung laman ng ingredients. We welcome yung mga bagong ano. Pero kailangan lang ng i-closely supervise din siguro kasi mga bago yan eh. Hindi natin alam pa yung mga ibang implications na okay siguro sa ganito pero yung effect niya sa internal organs, hindi natin alam. Ilan sa mga nakaranas di mano ng komplikasyon ang 22 anyos na si Aljon. 2016 nung nalaman daw niyang meron siyang lupus. Parang may ilaw na biglang nagpicture ganun sa mga mata ko. Tapos nawala yung paningin ko. Tapos bumalik unti-unti. Pero malabo na. Agad nagpatingin sa espesyalista sina Aljon. Pero nung nabalitaan daw nila ang tungkol kay Doktora Farah, agad silang nagpunta rito. Kahit ako, sino naman ang hindi maingganyo yung mga testimony na sinabi nila na maraming napagaling. Pinatigil po nila lahat ng gamot ko, pati yung mga chemo. Mas maganda daw yung gamot nila doon. Sa loob ng mahigit 2 linggo, sumunod daw sa protocol ni Doktora Farah si Aljon. Pero nangayayat daw siya ng husto, nagsugat at nangitim ang balat. Gumagaling na ngayon pero noon itim na itim, puro sugat dito. Lumalalim yung mga sugat. Nagkakomplikasyon rin daw siya sa kidney at unti-unti ring nawalan ng paningin. Malaking pagsisisi ko na dinala kay Doktora para kasi lumala yung sakit niya. Sana gumaling yung anak ko. Dahil dito, kumonsulta muli sina Aljon sa ibang doktor. Doon na raw bumuti ang kanyang lagay. Naging masaya po ako. Baka magsasara na yun. Para po wala nang pumunta doon. Wala na silang maloko. Si Violi naman, na-diagnose na may colon cancer. Sa kagustuhang gumaling, mula sa Canada, dumayo pa raw siya sa Tarlac para lang magpatingin kay Doktora Farah. Nakita niya sa internet na maraming nagagamot yung Dr. Farah na hospital na yon, kaya siya umuwi. Nung una, check-up lang daw ang ginawa, pero kalaunan, doon na siya sa clinic na natili. Yung kinontinue nila yung Boston Sea, tapos yung diet niya, itlog, fish, yung herbal na hinalo-halo. Damo yun eh. Nakita ko, kinuha nila doon sa backyard, hinalo-halo, tapos grenine, strainer, pinainom isang baso, isang araw. Parang hindi sterile. Kaso, imbes na mapabuti, di umano, lumala ang kondisyon ni Violi. Bumagsak yung ano niya, katawan niya. Tapos hindi na makakalakad, lumaki yung paa. Tapos sinabi ko sa nurse nila doon, binandage naman nila gabi-gabi. Mahigit 2 linggo ang lumipas, minabuti nilang ilabas na sa tinatawag na medical center ni Doktora Farah si Violi. Nakita ko yung alugbati na yung ginagrind. Ayan ang pinapakain nyo sa pasyente. Doon ako nagalit. Tapos nagbabayad ng ilang libo isang araw. Registered ba itong hospital na to? Tapos hindi nila sumagot eh. Hindi namin alam. At makalipas lang ang ilang araw, pumanaw si Violi. Ang last na sinabi niya eh, sana hindi ako pumunta doon. Kasi umuwi ako para doon kasi ang akala ko, magagamot ako, gumaling ako. Dahil sa nakikita ko sa internet. Pero hindi pala. I'm so sorry, I cannot do anything. I'm only a human person. Hindi naman po ako Diyos. For those people who think that I'm the cause of the death of their family members, I think it's unfair for me that you will do that because I'm just human. Mahigit 1 milyong pisong multa ang kinakaharap ngayon ni Doktora Farah. Pero umaasa siyang diringgin ng FDA ang kanyang apela. Sinubukan din naming kunin ang panig ng 5 doktor na nagreklamo kay Doktora Farah. Pero tumanggi ang mga itong magbigay ng karagdagang pahayag. Yung public advisory, nino-notify yung public, ini-inform na itong products na ito ay huwag nilang bilhin kasi hindi ito dumaan sa authorization. Hindi siguradong ito'y safe para sa mga consumers.